Trabaho na tayo sa salita ng Panginoon. So, Word of God. At muli po tayong mag-aaral about sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoon. Okay, so samahan niyo po ako in the book of Nehemiah, mga kapatid. Nehemiah chapter 8. Old Testament, Nehemiah. Nehemiah chapter 8, verse 1 to verse 12. Okay, so part pa rin po ito ng ating series about proper decorum or proper behavior sa ating worship o pagsamba. Okay, sandali po tayong tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Nehemiah sa Tagalog, or Nehemiah chapter 8, verse 1 to 12. And all the people gathered as one man into the square before the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard, on the first day of the 7th month. And he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law, and Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for the purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashub, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam on his left hand. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and as he opened it all, the people stood. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, lifting up their hands. And they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. Also Jeshua, Bani, Sherebiah, Hamin, Akub, Shabetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelaiah. The Levites helped the people to understand the law while the people remained in their places. They read from the book, from the law of God clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. And Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people wept as they heard the words of the law. Then he said to them, Go your way, eat the fat, and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites calmed all the people, saying, Be quiet, for this day is holy. Do not be grieved. And all the people went their way to eat and drink, and to send portions, and to make great rejoicing, because they had understood the words that were declared to them. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa minsan pang pagkakataon na kami po ay makarinig ng iyong salita. At nabayan po ninyo kami sa aming pong pakikinggang mensahe. Ang Santong Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa amin pong isipan, sa amin pong pandinig, sa amin pong mga puso. Patuloy kaming sumunod lamang sa ituturo po ninyo, Panginoon. At ang inyo po lingkod na magiging tagapagsalita sa umagang ito ay inyo po lamang itago sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang may taas sa lahat ng aming pong mariginig, Panginoon. Nang mariginig po namin ay inyo pong salita, hindi pong ano-ano puro opinyon ng sino mang tagapagsalita na inyo pong ginagamit. Ikaw lamang ang mapapurihan namin sa amin din pong paglalapat nito, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Makakaupo lang po tayong lahat.
So muli, our topic is about proper decorum or proper behavior or proper conduct. Sa Tagalog po ay asal, ugali. Ano ho? So hindi po tayo basta lang na umuupo sa ating pagsamba sa Panginoon at wala tayong pakialam sa tinatawag po nating banal na presensya ng Panginoon. So kung makikita ko natin in the Old Testament pa lang kung paano dapat humarap ang isang tao sa Diyos. Katulad po ni Moises, nung nakita niya yung burning bush. So sabi ng Panginoon sa kanya, hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang iyong kinaroroonan ay isang banal na lugar. So you stand on your holy ground. And that's sabi nga, it's the same na Diyos na kung saan tayo may humaharap sa umagang ito. Sabi nga, humaharap tayo sa Panginoon sa kanyang banal na presensya. Kaya sa kabanalan ba ng Panginoon, naroon pa rin ba ang ating panginginig? Naroon pa rin ba ang ating pagrespeto? O wala tayong pakialam sa presensya ng Panginoon, sa kanyang kabanalan, sa oras po ng ating pagsamba? Kaya nga ang ating objective po dito is to behave worthily in the house of God. That's it. To behave worthily in the house of God. So magkaroon tayo ng tamang asal sa oras ng pagsamba sa Panginoon. So, atin pong nakita sa nakaraan pong mga linggo ang ating mga puntos. First, that church decorum is obligatory. Ito ho ay hindi choice ng isang Kristiyano o ng isang church. Ito ho ay obligasyon. This is mandatory na dapat nating i-observe sa ating pagsamba. Ikalawa, it is observable. Ito'y nakikita. Hindi lang na ikaw ay nandyan para masabing nandyan ka at ikay sumasamba sa Panginoon, kundi nakikita sa iyo kung paano ka rumespeto sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong pananamit, sa pamamagitan ng iyong pakikitungo sa mga nangunguna, sa iglesia, sa iyong kapwa mananampalataya, kung paano mo kumbaga how do you deal with sa mga disturbances or distractions na nangyayari sa ating pong church. So, lagi naman po yan nating nararanasan. So, iba't ibang klase po ng distractions. So, may biglang tatawag sa labas. May biglang sisigaw. May biglang iiyak. Ano po? So, mga distractions yan na maaaring gamitin ng kaaway sa atin para mahati ho yung ating atensyon sa ating pagsamba sa Panginoon. O di kaya malikot yung ating katabi. O di kaya may BO yung ating katabi. Ano yung BO? Back order. Body odor, ano po? So, yan po ay mga distractions din na dapat ay na-observe po natin. Naalala ko po, sabi nga many years ago, so, meron pong kinurek, about, sabi nga, pinaalalahanan para po doon. Kapatid, baka pwede ka namang mag-deodorant. Kapatid, baka pwede ka namang, para masyadong, personal. Pero, sabi nga, bilang pagmamahal mo sa yung kapatid sa Panginoon, somehow, so, kailangan sabihan. So, huwag naman publicly, parang mapapahiya po siya. Okay, so number 3 is, it is orderly. So, ito yung maayos, of course. Decorum or behavior or etiquette, which means kaayusan. Kaya it is orderly sa pamamagitan ng ating kaloob na espiritual, sa tamang wastong paggamit o paglalapat ng ating mga espiritual na kaloob, wastong kalagayan or posisyon po natin sa church. Ito yung ating pong natunghayan po nung Sunday about doon sa leadership. So, hindi ho design ng Panginoon sa isang iglesia na ang manguna po ay kung sino lang yung gusto na itayo regardless ng kanyang kasarian. Kundi ang tinalaga ho talaga ng Panginoon para manguna ho ay ang kalalakihan at ang babae po is mandated to be silent, sabi po ng Biblia. Pero hindi po ibig sabihin literal po silang hindi magsasalita sa iglesia. But still, nandun pa rin yung kanilang pagkakataon po na in-exercise yung kanilang kaloob para ho sa edification ng iglesia. And then, they are to be submissive and they are shared learners.
sila'y mapagpaturo, sila'y mapagpailalim, at spiritual. So, yun po yung ating natunghayan last. Ano po? So, kailangan mature ang isang Kristiyano. Ano ho? Mapababae, manulalaki. And use our gifts in decency and in order. Okay? Kaya sa pagpapatuloy po natin, so since we are always taught ng sinasabing proper decorum ng pagsamba sa Panginoon na nakita ho din ho natin sa ibang relihiyon sa pamamagitan po ng tinatawag na uniformity. So, nandun yung kanilang strict observance sa dapat na maging posture nila sa pananalangin, kagaya po ng isang relihiyon na kilala kung saan ay kapag oras po ng pananalangin ay talagang sila ho ay humahalik sa lupa. Ano po? So sama-sama ho sila sa isang lugar at kapag may hudyat na o may sumigaw at hudyat para sila ho ay yumuko at manalangin sa kanilang kinikilalang Diyos, sila ho ay humahalik sa lupa. And not only that, ano po, may klase din ho sila ng prayer na kung saan dapat ay nakaharap sila doon sa tinatawag nilang banal na lungsod. So, as in geographical, merong geographical connotation yung kanilang pananalangin. So, dapat alam nila kung nasaan yung kanilang banal na lungsod at doon sila haharap. Diba? So, ganun ka-stricto sila. At isa ho yan sa sinasabing proper behavior na ginagawa nila sa kanilang pagsamba. At sa isang relihiyon ding sikat, so tayo ho ay very familiar sa sistematikong pananalangin na kanila pong ginagawa. So, may bilang, may partikular na tao na babanggitin mo sa iyong panalangin, sa iyong partikular na problema. Ano? So, kung ang problema mo ay utang, dito ka lumapit sa patron ng mga sabi nga mayaman, halimbawa, sa patron ng mga masagana ang buhay. Okay? So, yun yung nabanaag po natin. Ano ho? Before. Pero sa Biblia, makikita po natin ang ibang aspeto, ibang mukha ng tunay na pagsamba sa Diyos. At ang pagsamba ho sa Panginoon ay hindi lamang basta pagtitipon. At hindi lang ho ito basta pag-aaral in a theoretical kumbaga sense. Ano ho? Na para dagdag kaalaman lamang pero wala akong paglalapad. Sapagkat binasa ho natin kanina sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Nehemiah, kung paano ho ang mga Israelita ay humarap at nagpakita ng magandang halimbawa ng wastong ugali o asal sa ating Panginoon. So, background, ano po ang ating binasa kanina in the book of Nehemiah? So, we know that the book of Nehemiah is a post-exilic book. So, pag sinabi natin post-exilic is, nangyari po ito after the exile. So, if we are familiar with the history of Israel, so meron pong mga aklat po sa Bible na kung saan ay isinulat before the exile, which is pre-exilic, and meron tayong tinatawag na exilic, that means during the exile, and post-exilic, ito yung nangyari po pagkatapos ng pagkatapon sa Babylonia. So, kasi nga po, nahulog po into captivity ang mga Israelites, or particularly po ang Southern Kingdom, nung panahon po ni Nebuchadnezzar o ni Nabucodonosor sa Tagalog. Ano po? So, yan po yung nangyari po in the book of Jeremiah. Ano ho? Labis po ang panadaghoy po ni Jeremiah. Kaya yun po yung Lamentations. Tapos, during the exile, si Daniel. Okay? And then, yung post-exilic, so kasama po diyan ang aklat po ni Ezra, Nehemiah, Esther. Okay? So, ito po yung mga panahon na ang Israel po ay muling naitayo. So, particularly the temple o yung templo. Kaya, di ba, nawasak yun ng panahon ng pagsakop ng Babylonia. Tapos, muli siyang itinayo. So, through Cyrus. So, naglatag po ng decree si Haring Ciro or si Emperor Ciro para bigyan daan ang muling pagtatayo noong templo at noong wall.
Okay? Nung panahon po ni Nehemiah. So actually, yung return po ng Israel is not, hindi po yan isang bagsakan, or isang batch. So there are 3 batches or series ng pagbalik ng mga Israelites mula po sa Babylon. So we have the first return sa panahon po ni Zerubbabel and ni Joshua, and then the second is nung panahon po ni Ezra, at nung pangatlo ay nung panahon po ni Nehemiah. So dito po makikita ho natin that even during that time, so most likely ang taon pong ito is more than 400 years before Christ. So nangyari po ito is more than 400 years bago po ipanganak ang ating Panginoon. And sa restoration po ng Israel, nakita po natin yung lalim ng kanilang kauhawan sa Panginoon. So, ito yung magsilbing halimbawa sa atin na kahit linggo-linggo ho tayo nagkikita, linggo-linggo ho tayo humaharap sa Panginoon. Tayo ba'y uhaw na uhaw sa Kanya? Tayo ba'y uhaw na makinig ng Kanyang salita? Okay? O gaano kalalim yung pagkauhaw natin, yung thirst and hunger natin para sa Panginoon. So ito po makita ho natin. From verse 1, muli po natin tingnan. And all the people gathered as one man into the square before the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So historical, makikita natin yung importance noong kautusan. Kasi ito ho ay re-establishment ng isa sa mga feast na instituted ng Panginoon para sa Israel. And that is what we call the Feast of Booths. So, doon sa Feast of Booths, every 7 years, meron pong public reading ng Biblia o yung tinatawag nating law. Kasi wala pa naman New Testament dito eh. Okay? Kasi ang sinasabi ko ditong law is most likely yung tinatawag nating Torah. Ano po yung Torah? The first 5 books o Pentateuch. Ano po? So from Genesis to Deuteronomy. So matapos po, sabi nga, yung 7 dekada ng pagkakabihag o pagkakatapon po sa Babylonia at muling pagtatayo ng tinatawag nating national calendar ng mga kapistahan at pag-aalay. So they were in great hunger. Itong po mga Israelites. Kasi kung itutuloy po natin ang pagbasa, sabi dito, verse 2, So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard on the first day of the 7th month. And he read from it, facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. They were attentive. So talagang hindi lang sila nakarinig. Iba ho kasi yung naririnig mo doon sa iyo kumpara sa attention or attentive listening. Kasi you listen attentively. Iba ho yun. Kaysa yung you just listen or you just hear the message. At hindi lang ho ito basta lang pagbasa ang ginawa. Kasi ho, titingnan po natin, verse 3, he read from it, okay, facing the square from early morning until midday. So, mula madaling araw hanggang katanghaliang tapat. Yun po yung span of time nung ginawa in reading and understanding the scripture. Kaya yung una ho dyan, makikita natin. So, under po ito ng ating pang-apat na heading, the church decorum is objective and not hypothetical. So, when we say objective, it means ito'y actual. Na pangyayari, hindi ito basta lamang teorya. Hindi ito basta lamang prinsipyo o principle, kundi ito talaga ay actual na ginawa o gagawin ng isang sumasamba sa Panginoon. So, subpoint po natin dyan is first, their deep desire to understand God's Word. So, isang way ng pagpapakita ho ng ating wastong asal sa Panginoon, sa ating pagsamba, ay yung ating
lalim, yung depth ng ating desire na unawain ang salita ng Diyos. Hindi lang yung masatisfy tayo na may narinig tayong Bible verse. Hindi lang yung masatisfy tayo na may may mensahe, we jot down, okay? And that's it. Para lang makitang nakikinig. Okay? Hindi po. Sabi po dito is yung deep desire o yung malalim na pagnanasa para unawain ang salita ng Panginoon. So remember the Bereans? Acts 17. Do you remember that? Ano po, mga Bereo na hindi lang sila basta nakinig. After hunong pangangaral, ano po ang kanilang ginawa? Para silang mga detectives, para silang mga investigador na kung saan tinignan nila sa Biblia kung totoo ba ang itinuro sa kanila. Kung yun ba talaga ang isinasaad ng kasulatan. Kasi sabi ni, let's say, Apostle Peter o ni Apostol Pablo o ng mga mangangaral nung panahon na yon, ito ang sabi ng Diyos. Thus the Lord says. So, titingnan nila, is it sinabi ba talaga ng Panginoon? Kaya nga, ang hamon sa atin ay maging katulad tayo ng mga Bereo na hindi ho tayo masatisfy lang na nakikinig ho tayo. Ano po? Parang na-feel ho natin na na-bless tayo kasi naka-attend ako ng message, nakaabot ako sa message. Okay? Hindi ganoon. Kundi yung understanding ho natin doon sa mensahe. Gaano tayo ka-eager na unawain ang sinasabi ko ng salita ng Diyos. Kaya nakita ho natin dito yung lalim ng pagkauhaw at pagnanasa ho ng mga Israelita na pakinggan ang pagbasa at pagpapaliwanag ni Ezra sa kasulatan o sa tinatawag po nating law. Okay? Kaya their attention for the Word of God is overwhelming. Kaya tanong mo natin, sa tuwing tayo ba'y sumasamba sa Panginoon, how much do you pay attention to the reading and the proclamation of God's Word? Gaano tayo ka-attentive sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos? Is it one of your foremost spiritual cravings? Isa ba ito sa mga pinaka-ninanasa mo na ma-ingest sa iyong buhay bilang paghahanda mo sa panibagong linggo? Isa ba ito sa pinaka-hinahanap-hanap mong pagkain? Kasi may kanya-kanya tayong paborito eh. Sana, hindi naman kumbaga on the other side, hindi naman masama magkaroon tayo ng halimbawa, ito yung favorite kong book sa Bible. Yan. Hindi yung sasabihin mo, ito yung favorite kong Bible verse kasi madaling sa uluhin na lang. O di kaya, ito yung favorite kong book kasi isang chapter lang. 10 minutes to 15 minutes tapos ko nang basahin. Pwede mo i-memory verse sa aklat. Hindi ganon. Hindi nakasalalay sa length or yung pagiging maiksi ng isang aklat, yung kapangyarihan at yung mensahe nito. Kaya, ito ba isa sa mga tinatawag nating spiritual cravings, mga kapatid? Ang salita ng Diyos. Di po ba sa school, ganito, may mga estudyante na, bakit pagka-discussion, antok na antok? Bakit pag nagle-lecture ang teacher, inaantok? Pero pagka-recess, gising na gising naman. Pagka mga extracurricular activities, ay talagang lively. Pero pagdating sa academic, pagdating sa doon sa lecture, theoretical, ganyan, ay talagang hinang-hina. At tayo ho ay antok na antok. Sa church, ganun din. Pagka oras ng mensahe, doon tayo dinadalaw. Doon bumibigat ang talukap. Pagka naman after ng worship service, gising na gising. Pagka ang issue ay tungkol sa Bible, parang hindi tayo lively. Parang sa atin, parang boring. Pero pagka tungkol doon sa
nangyari sa sa kapitbahay, pagtungkol doon sa nangyari sa ating bansa, ay talagang daig pa natin ang tagapagbalita. Sa dami ng impormasyong alam natin. Okay. Mga kapatid, ito ba'y ating desire? Every time you go sa panambahan, gaano kalalim yung desire natin para unawain ang mensaheng mapapakinggan natin? Okay? Kaya their deep desire to understand God's Word. Kaya worshiping God includes a deep hunger and thirst for our spiritual food and drink. Baka naman tayo pupunta lang sa church kasi gusto nating magkape lang, o gusto lang nating uminom ng tubig, o makakain. Pero wala tayong desire for spiritual food and drink. Ano po sabi ng Matthew chapter 4? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Psalm 119 verse 20, my soul is crushed with longing after your ordinances at all times. Talagang smash. Sabi nga, in other words, yung aking kaluluwa sa pagnanasa kong mapakinggan ang iyong mga ordinansa o ang iyong mga panuntunan. Utos. The Word of God. Okay? Kaya, muli, how deep is your longing to understand the Word of God? Sana maging halimbawa sa atin ang mga Israelites. After 70 years, ganun na lang yung kanilang kagustuhan na napakinggan once again yung message, yung Torah, okay? Yung promise ng Panginoon, yung covenant ng Panginoon for their restoration. And we're here, sabi nga, for the same purpose, for our restoration, for our revival. Kasi, lilipas sa isang linggo, mahina na tayo. Unang araw pa lang, pangalawang araw pa lang. Nandun na yung ating panghina sa Espiritu. Kaya, every time na tayo papasok sa church, nandun yung ating longing. Nandun yung ating desire na makinig at unawain ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So first, again, is the deep desire. Not only to hear, but to understand. To study the Word of God. Next, verse 5, tingnan po natin. In verse 5, nasabi po dito, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and as he opened it, all the people stood. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, lifting up their hands, and they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. So number 2, their decent behavior after hearing the Word. So matapos nilang marinig yung Torah, yung law, for how many decades or years nilang hindi narinig, ngayon muli nilang napakinggan. Kaya ganun na lang yung kanilang tuwa, ganun na lang yung kanilang kumbaga expression of saying Amen, Amen. Okay? And lifting their hands, itinaas nila ang kanilang mga kamay. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na kung saan ang kanilang mga mukha ay nakahalik sa lupa. Imagine. Samantalang kung titingnan natin sa ibang church, para bang at home na at home ang ibang mga uma-attend. Para bang nasa bahay lang. Kung ano yung postura natin pag nanonood tayo ng telebisyon o pag tayo nasa kapagkainan, ganun din tayo sa church. Nung ako po young people, one time po umattend ako ng prayer meeting at nakasaklob ako. So, isa ko sa mga datihan po nating kasama, na ngayon po ay wala na pero nasa ibang church po siya. Sabi nga, sinenyasan ako, alisin mo yan.
Hindi naman verbally sinabi niya alisin ko, but sumenyas siya na alisin ko yung yung sombrero. So, sa simpleng bagay ho, sa simpleng pagkakamali, ay magkakaroon po tayo ng awareness. Gaano kaimportante ang observance ng mabuting asal sa ating pagsamba sa Diyos. Kasi hindi man tayo humarap lang para sa tao eh. Sa Panginoon tayo humaharap. Di ba? Lagi natin sinasabi pag humaharap tayo sa isang tao na may mataas na posisyon, medyo pinuho tayong gumalaw. How much more dapat sa Diyos? How much more dapat sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Sapagkat siya'y banal na Diyos. And sabi nga, ang salita ng Diyos ay banal din. Di po ba? Kaya, their decent behavior for God's word. So after hearing the explanation, so nagkaroon na agad ng tinatawag nating exposition. Noong panahon po ni Ezra. Si Ezra po kasi, scribe. Okay? So kapag scribe, pag sinabing scribe, talagang siya ho ay masasabi nating dalubhasa sa kautusan, sa Torah. Kaya maingat niyang ipinaliwanag kung ano yung nakasaad sa bawat bahagi ng Torah. Kaya nga doon sa Ezra 7:10, sabi doon, pinag-aaralan niya at kanyang ginagawa at kanyang itinuturo. So study, and then yung tinatawag nating practice, and then yung instruction or teaching. So, ganun katapat si Ezra bilang isang scribe or bilang isang tagapagturo ng Panginoon. At ito yung kanyang ginawa. Habang siya'y nakaharap sa madla ng mga Israelita para muling basahin at ipaunawa ang salita ng Panginoon. So, after hearing the explanation of God's word, they all stood up. So, tumayo. Ang pagtayo ho ay ginagawa bilang respeto sa salita ng Panginoon at pagkilala sa otoridad nito. Kaya, di ba sa church, ginagawa ho natin yan. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. So, we acknowledge, we recognize the authority of the Word of God. Ito'y salita ng Panginoon. Okay? Kaya tayo tumatayo. Hindi ho tayo basta lang natayo dahil sinabi lang ng tagapanguna. Hindi ho yung parang Simon Says. Ang sabi ho dito is acknowledgement of the authority of the Word of God and showing our respect for the Word of God. Next, they answered, Amen, Amen. So, ano sabi nila? Amen, Amen. So, ano ba yung Amen? Naalala pa po ba natin yung Amen? Anong ibig sabihin ng Amen? That is a word of agreement. Okay? Sumasang-ayon ka sa bawat sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya pag sinabi ng pastor, Amen po ba? Amen. O bakit di kayo nasagot? Okay? Kung salita ng Diyos ito, sabi nga, Amen. Which means, verily, verily. In other words, katotohanan, yes. So be it. In other words, Amen. Sapagkat ito'y salita ng Panginoon. Naalala ko po, meron pong isang conference na inatinan. At yun pong preacher, talagang very enthusiastic. Kasi ang passage na kanyang sinishare is Romans 8, verse 31 to 39. So yung security ng isang ligtas. Tapos yung audience, yung mga nakikinig, parang wala lang. And then, kalagitnaan ng conference, hindi naman siya na galit na galit. Parang na-bother siya na, ano ba namang klaseng audience to? Parang namang isang patay na, sabi niya, dead mob, sabi niya. Bakit sinishare ko sa inyo ang Word of God, ito'y salita ng Panginoon, without, sabi nga, walang response. Okay? Kaya after nung sinabi niya yon, di nag-amen ng lahat.
Kada statement niya, kada bitaw niya ng salita, Amen! Palakasan pa ng Amen. Okay? So, yun po yung sinabi that they answered. Okay? So, this is agreeing o pagsang-ayon po natin sa sinasabi ho ng banal na kasulatan. Kasi mouthpiece lang naman po yung speaker o yung tagapagsalita. Okay? So that is number 2. Next, they lifted their hands. So itinas nila ang kanilang mga kamay. O, wala hong sinabi dyan, itaas ang kamay, iwagayway. Ano po? Baliktarin ng payong. Ano ho? So wala, ilabas ang panyo, iwagayway. Wala. Basta itinaas lang ang kamay. Kasi, alam niyo po yung pagtaas ng kamay is a gesture ng pagpapakita ng iyong submission. Reverence. Okay? Pagkilala mo talaga sa kabanalan ng Diyos, ito yung naging tugon nila. Ano ho? Dahil sa sobra nilang tagal na hindi nakarinig ng mensahe, ganun na lang yung kanilang tuwa at yung kanilang pagpupuri sa Diyos. And ito rin po yung nais ng Panginoon na ma-exercise po natin sa atin pong pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Amen. Okay? Sabi nga, lift up your hands. Ano ho? Sa pag-awit natin, sa pagpupuri natin sa Panginoon, sa mensahe, ipakita ho natin ang ating katuwaan at pagkilala ho sa Panginoon. And number 4, they bowed low and worshiped the Lord with their faces to the ground. So, sila ho ay nagpatirapa at, nasabi dito, yumuko at ang kanilang mga mukha ay nakadikit sa lupa. So, ibig sabihin talagang it's a total na pagkilala sa kabanalan po ng Diyos. So, sa atin ho, hindi natin ino-observe yan. But, sabi nga, pwedeng sa ating personal time with the Lord, so maaari nating i-express yung ating, yung lalim ng ating pagkilala sa kabanalan ng Diyos by kneeling, o yung pagyuko natin o pagluhod natin at pagyukuho natin. Ano po? So, yun po yung tinatawag ho nating worship, or yung tinatawag ho na good, proper behavior sa ating pagsamba. Kaya, worshiping God includes proper conduct. Even your sitting position when you listen to the Word of God or your posture when you pray matters. Kahit yung iyong postura ng pananalangin, yung iyong pagkakaupo habang nakikinig ng salita, ay kailangan din ho nating i-evaluate. Ipinakikita ba nito ang aking paggalang sa Diyos? Ipinakikita ba nito ang aking pagrespeto sa kabanalan ng Panginoon? Okay? So ito, nangyayari din sa church to. O bakit ka mulat kanina nagpe-pray O bakit mo nakita? Di po ba? So, ibig sabihin, pareho kayong guilty. Ano? So, kailangan sa bawat yugto ng ating pagsamba na always remember sino ang Diyos. At ano ba ang kabanalan ng Panginoon? Ano ho? What does the holiness of God mean to you? Okay? Kaya all things must be done properly and in an orderly manner. 1 Corinthians 14, verse 40. And number 3, panghuli po natin. Their delight to celebrate God's goodness. So, in verses 9 to 12, babasa po natin, And Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and the scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. So, pwedeng na-overwhelm yung mga Israelites. Ano? So, sila ay very, sabi nga, low spirits. Kasi galing sila sa sa captivity. Nandun yung kanilang lungkot at yung kanilang experience habang sila ay nasa Babylonia. Kaya meron tayong tinatawag na mixed emotions dito.
Hindi lang ho basta yung katuwaan nilang marinig ang salita, at nung narinig nila ang salita, anong nangyayari sa kanila? Sila ho ay nanaghoy. Sila ho'y umiyak. Dahil nga po sa sinapit ng kanilang bayan. But, because God is faithful, nandun sila muli sa kanilang sinilangang bayan. Okay? Kaya sabi ho dito is the light to celebrate the goodness of God. So, meron po sa kanila na nalulungkot at nananaghoy matapos pakinggan ang salita ng Panginoon, pero pinaalalahanan po sila. Ano po? Sabi po dito sa verse 9, they taught the people and said to them, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people wept as they heard the words of the law. Then he said to them, go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to the Lord. Kaya, this day, the Lord's Day, is a day of celebration. This is not a day of mourning. This is not a day of complaining. Hindi ho ito araw ng pagdadaing sa Diyos. Araw ng pagdadalamhati. Although sa mga Psalms na binabasa ho natin, may pagdadalamhati. Pero wag sana yung nag-dominate na emotion ho natin sa worship is yung kalungkutan o yung pananaghoy. Kundi meron ho tayong selebrasyon sa ating puso. Amen po ba? Amen. Kaya, delight to celebrate the goodness of God. So today is the day of the Lord, be glad. Verse 10, mababasa po natin. Ano po? The joy of the Lord is your strength. Do not be grieved. Ito ang araw ng Panginoon, o ngayon, ang araw ng Panginoon, magalak ka. Next, today is the day of the Lord. Be still. Verse 11. So the Levites calmed all the people and said, be quiet, for this day is holy. Do not be grieved. So sa ibang translation po, in NASB, may binanggit po doon, be still. Okay? Let us pause and focus sa Panginoon. And last, today is the day of the Lord. Have a holy celebration. Verse 12. And all the people went their way to eat and drink and to send portions and to make great rejoicing because they had understood the words that were declared to them. Naintindihan nila yung mensahe, yung salita ng Panginoon. Thus, they celebrate. Nagkaroon sila ng pagdiriwang. Pero hindi ho ito yung pagdiriwang na nakagisnan ho natin. Pag may pumuntang taga-ibang bayan, ibang probinsya, at nabalitang, abay, pista pala din eh. So, ipaghahanda, So, hindi ho yun yung pista yung sinasabi dito. This is a holy celebration. This is a commemoration of God's goodness and faithfulness sa kanila. Same. Kaya, dito rin ho sa atin, nagse-celebrate ho tayo sa kabutihan ng Panginoon. Nagdiriwang ho tayo sa pagliligtas ng Panginoon, sa kaligtasan ginawa ng Panginoon sa atin, sa pag-iingat ng Panginoon sa atin, sa provision ng Panginoon sa atin, sa preservation ng Panginoon sa atin, security na meron po tayo sa buhay. Kaya ito ho ay araw ng pagdiriwang. Ang araw ng pagsambay, hindi araw ng pagluluksa. This is a day of rejoicing. But rejoice in a holy manner. Hindi ho basta tayo katuwaan. Hindi ito basta katuwaan na mauuwi sa... Kasi may klase ng katuwaan na uuwi sa kapahamakan. Okay? For example, inuman. Kasayahan sa umpisa. Anong nangyari sa huli? Kaguluhan. Nagkakaroon ng gayot. Batuhan ng bote. So sa atin, this is a holy celebration. Sapagkat ang ating inaalala ay ang Diyos. Ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay po natin.
Kaya make our Lord's Day, sabi nga, a day of celebration. Sana tuwing tayo ho ay papasok sa church para masabing we are in a proper behavior sa ating pagsamba sa Panginoon, we're filled with joy. Ano ho, masaya ho tayo at parang festive yung ating mood, ano ho, sa atin pong pagsamba. Hindi yung mukhang, yan, mukhang Biyernes Santo o mukhang kalabasa. Maigigi pa yung yung kalabasang mayabobo. Alam niyo yung kalabasang mayabobo? yung green ng So, yun po, mga kapatid, tinuturo ho sa atin how to act, how to behave. Hindi ho lang yung tinuturo sa eskwelahan, how much more ho sa Diyos. Dapat ho ay maging pino ho tayo at dapat ay umaakto ho tayo bilang mga tunay na sumasamba sa Kanya. Amen? So, observe proper decorum in our worship with the Lord. Sapagkat ang Diyos ho na ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos at buhay na Diyos. Hindi ho sa nakikita, hindi ho sa maramihan, hindi ho sa gawa sa anumang material na nakikita sa mundo, kundi siya'y Diyos na ating manlilikha at Diyos na nagligtas sa atin mula sa kamatayan walang hanggan. Kaya tayo hong lahat patuloy na sumamba ayon po sa katuruan ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin how to behave sa amin pong pagsamba at sa lahat ng aming ginagawa as bilang isang Kristiyano, bilang inyo pong mga anak. Ikaw lamang ang maitaas namin sa lahat ng ito, sa paglalapat po namin ito sa amin pong mga buhay. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.